Ito ang totoo, nagwagi ang Briton sa Maynila at Cavite. Nangyari ito noong 7 taong digmaan, 1756 hanggang 73, isang pandaigdigang digmaan ng mga kaharian sa Amerika, Caribbean, Africa, India, Europa at iba pa. Noong 1762, dumating ang plota ng mga Briton mula India at hindi pa nakakarating sa mga Kastila sa buong Pilipinas ang balita tungkol sa nagaganap na digmaan. Kaya sila'y nagulat at hindi handa. Dahil magkalaban noon ng Espanya at Briton, nadamay ang Pilipinas dahil kolonya tayo ng Espanya sa panahong iyon. Pinakamalakas noon ang hukbong dagat ng Briton sa buong mundo. Bagaman humigit kumulang 2,000 lamang ang pinadala nilang kawal, lahat sila ay bihasa at mahusay sa labanan. Natalo ang Espanya. Ngunit may isang nakatakas, si Simon de Anda y Salazar, ang gobernador noong panahong iyon. Unang lumitaw ang lagusang ito noong 1714 bilang daanan ng bangka papuntang Quiapo at Ilog Pasig. Dito dumaan si Simon de Anda nang tumakas siya sa maliit na pintuang nagdurugtong sa Fort Santiago at Ilog Pasig patungong Pampanga. Bakit mahalaga ang pagtakas ni Anda? Pagdating niya sa Pampanga, tinipon niya at pinamunuan ang paglaban sa mga Briton. Siya ang nag-organisa ng resistance government kaya hindi lumampas ang Briton sa Maynila at Cavite. At nang magkaroon ng Treaty of Paris noong 1763, tuluyang naibalik ang Maynila mula sa Briton pabalik sa Espanya. Kapalit ng Florida na ibinigay ng Espanya sa Britanya. Dito nagkasundo ang mga mananakop at natapos ang pananakop ng Briton. Sa kasalukuyan, muling binuksan ng lugar bilang Paseo Soledad noong Abril 17, 2017. Ngunit ngayon sarado na naman. Buti na lamang at hindi napahiwalay ang Maynila sa Pilipinas. Kung hindi, baka ang adobo natin naging adobo. At ang makasaysayang mumunting pintuang ito ay ang Postigo de la Nuestra Señora de Soledad. Yung kasunod dadaanan naman natin ang gusaling gumuho na katabi lang nito. Like, share, subscribe para sa mas madami pa nating saysay sa ating kasaysayan.